unang alam niyo, sir? Parang napamura kayo or what? No, naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, Magandang araw mga kabayan. Hindi daw po mapigilan si Senator Jingo Estrada na mapamura nung malaman niya po na dinawit siya, sinabit siya nitong si Engineer Bryce Hernandez sa sinasabing nangungumisyon sa mga ghost project sa Bulacan. Huwag na natin patagalin. Ito po yung press conference ni Senator Jingo Estrada. palalagpasin na hindi sagutin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang. Sir, hindi nakita niya intention. Ba't kayo nakusa na gano'n ni Hernandez? I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong siya sa Senado. Sir, it's not true na nagpa-allocate kayo na about 335 million? Yung sa 330, kano raw? 335 million, lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you make of it, yung paulit-ulit niyang sinasabi na hindi ka safe? Parang alluding to kahapon sa nangyayaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented this statement. But sa House kayo, paulit-ulit sinasabi ni Bryce na hindi... Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Sir, kanina, napanood niyo yung... A little bit. Anong unang alam niyo, sir? Parang napamura kayo or what? Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Sir, ang claim niya dumaan kay, ang claim niya ay si District Engineer Alcantara ang nagsabi. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dinenay niya yung kay Senator Joel, dinenay din niya sa akin. Oh. Sir, kinukolegal makakalala daw kayo nung Maynila pa? Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin, hindi ko naman pwede tanggihan. Kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sir, sasampahan niyo ba ng kaso? Yes, sasampahan ko ng kaso yan. Anong kaso? I have to talk to my lawyers. Will you confront him sa next hearing? If he's here, he's seeking refuge in the house already. Doesn't want to come back here. Sa PNP Custodial Center na daw, sir. I do not know. Sabi ni SP Soto, nagkaroon ng agreement ni Speaker. I do not know. Well, if he's going to be invited or subpoenaed here, then I will confront him. Pero sir, totoo yun, sir, na meron kayo talagang pa-allocate na pondo sa Bulacan or wala? As I mentioned earlier, lahat yan, line item yan, nasa GAA. Anybody can choose
those line items at bintang sa mga senador. Pero hindi kayo nag-recommend sir ng budget? No. Wala. No. Ever? No. So, ni-check niyo na sir yung gaan na wala kayo doon na. Yes, I think so. I told my staff to check on it. Sir, saan siya papunta? Yung I really do not know kung anong intention nitong si Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Eh nakita mo naman, napakasinungaling ng tao ngayon. I asked him kung siya yung Marvin de Guzman alias dun sa ginagamit niya alias dun sa paglalaro sa casino. O didinay niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niyan. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Oh. Kaya ako naniniwala ako, kahit siguro may ghost project itong Sims Construction, naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito eh. Na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi dun sa DPWH kay Bryce Hernandez eh. Yung mga picture na sir ng pera na. Imagine. Sa yung initiative lang yun ni Bryce, so 8,000 good niya na nagkita pa. Well, I do not have any idea. Sir, sorry, yung 355 million, it's in Dagaa. You allocated to where, sir? Bulacan? Bulacan niya, nakalagay dyan. 2020. Listed po siya, na-item sa gaan. Sir, kayo po nagpasok nun, nung item na yun, sir? Ano? Anybody pwede naman choose kung pwedeng ibintang sa mga congressman, mga senador. Lahat yan nandyan. Nasa GAA lahat yan. Kaya na sir, kung pwede ibintang kahit kanino, basta definitely hindi kayo. Ako po mga kababayan, mukhang gigil na gigil ngayon itong si Chingkoy. Actually, kahit ako naman mga kababayan po natin, imposible namang paniwalaan yung sinasabi po nitong si Bryce Hernandez. Kasi sila po yung kumikita, sila po yung may limpak-limpak na pera, sila po yung may mga mamahaling sasakyan, bahay, at yung mga nagpapatalo ng milyon-milyon nga po sa casino. So ngayon, nakita ko dito mga kababayan po natin, mukhang gusto makabawi po ng House of Representatives dahil masyadong halata na, no? Pagkatapos ikinanta ni Diskaya itong mga kongresista at mukhang nilinis pa nga ang nangyari doon sa House of Representatives, may gusto nilang makabawi, no? At pumili po sila dito sa mga senador na talagang, no, mga batikan pa pagdating sa investigation. Pero tandaan natin mga kababayan sinabi po nitong si Bryce Hernandez na hindi niya po personal na nakausap itong si Chingkoy, kundi ang kanyang pinaka-boss na pinapangalanan niya rin na itong si District Engineer Henry Alcantara. Pero dininay po ni Alcantara. Sige, patuloy natin to mga kabayan. I don't know. No, it's not me. Wala kayo natatanda na pa-allocate na din. I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Pero ano lang yung take nyo na kung gantihan yung nangyayari matapos pangalanan yung mga congressmen kahapon? Sige po mga senador sa kabilang part. Well, your guess is as good as mine. Which is? Baka nagagantihan na lang. Sir, do you think okay pang magpatuloy yung mga hearings sa Congress, saka dito, o dapat sa independent na lang para walang ganyan? I do not know what, as far as I'm concerned, the investigations that we are doing here in the Senate is in aid of legislation. Pero magpa-participate pa kayo, sir, ngayong pinalitan na din yung Blue Ribbon Trail. Yes, of course. And welcome development, sir, na si Lacson na magiging. Oh, yes. Si Senator Lacson naman is a very straightforward person. He's incorruptible. Sir, you be part of the minority na po. May minority leader na po ba kayo pag-usapan? Yes, si Senator Alan. Napag-meeting na. So, walang intention na lumipat sa majority, sir? Not as of this moment. Sir, sino-sino kayo sa minority? Siyam. All, sir, lahat ng hindi bumoto kay Senator. Lahat yung mga hindi bumoto. Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla,
Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Tapos sir, siya, minority leader. Si Senator Alan, yeah. Sino deputy minority? I think si Senator Marcoleta. Sir, ano po yung committee na in-offer mo sa minority? Oh, wala pang in-offer. Sir, daw, Committee on National Defense, ibibigay na kay Senator Roque. Hindi ko alam. Maybe. That's the yan ang prerogative na majority. Wala kang hinihingi na committee. Wala ko. Siyempre, I've been with the minority since I entered the Senate in 2004. I was a member of the minority then. Si Senator Nene Pimentel pa ang aming minority floor leader. Siyempre, lahat yung mga leftovers ng majority binibigay sa minority. Ganun talaga. So, yung bagong minority bloc, parang mag-describe, hindi naman magiging obstructionist. No. We will cooperate. We will cooperate with the majority. Na lumanta din sa hearing. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. And I never authorized her at kahit sino man. So, pwedeng ginamit lang. Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na empleyado. She's not close to me. Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos. Sir, sino yung BRT chairman? Blue Ribbon? Plantilla siya sa... Plantilla sa Blue Ribbon. Hanggang Yes. Sa Blue Ribbon. Yes. Sa Blue Ribbon. Oo. Hindi ko siya tatanungin kung papaniwala ko din. Paano things? Gusto ko nga, i-recommend ako ng tanggalin siya rito eh. O possible na siyang may transaction. Nakausap niya na siya doon. No. Wala kayong plano, sir, na kausapin siya? Ba't ko siya kakausapin? Pero hindi pwede report sa Senate leadership. Siguro I will write a letter to SP Soto. She claims that she's my staff? Did she claim that she was my staff? Si Bryce. O, kita mo sinungaling yung hayop na yan. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nuno ng kasinungaling yung hayop na yan. Pero sir, itong si Bryce, kakilala mo na siya ever? I never met that guy. Hindi ko kilala yan. I never met him. Alcantara, Sir Henry Alcantara. Si Henry Alcantara, according to him, he was the deputy engineer sa Manila under division chief, under division head During the time of during the time of my your dad? dad when he was mayor of Manila. At si Engineer Robert Bernardo, he was the city engineer of the city of Manila at that time. Pero hindi niyo kayo nakilala? Well, Acquaintance? no, he's not my acquaintance. Yung sinasabi ni Bryce na nagpupunta siya sa mga birthday parties ko, may pinakita siyang litrato kasama si Secretary Laguesma. Lahat nung inimbita ko ng birthday ko, mga 60th birthday ko, inimbita ko lahat yung mga cabinet members. Not only si Secretary Laguesma. Siguro sumabit siya sa isang kaibigan, alam mo naman, ganun ang Pilipino, sabit-sabit. Sa picture. So, you're confident, sir, na hindi maniwala yung public sa Secretary? Of course, I'm confident. Napakasinungaling yan. Kita mo. Sa investigasyon lang kahapon, sa Senado, lahat pointing at him, towards him. Nung in-interrogate ko siya tungkol sa mga talo niya sa casino, yung ID niya sa casino, dinideny niya. Lahat dinideny niya. Pero may record ang Blue Ribbon Committee, may record si Senator Marcoleta, yung mga losses niya sa casino. Sir, dito sa mga naging gobyerno
House and Senate about anomalous flood control project. Alin? Ano nakikita niyo kay Hernan? Did this... Well, sana may makulong talaga. Ako, I really want to ferret out the truth. That's why I am diligently attending the Senate hearings in the Blue Ribbon Committee. Gusto ko talaga malaman ang buong katotohanan at sino talaga ang main culprit. Sino talaga ang demonyong nagpasimuno nito. Hindi naman privilege speech mamaya about this? Maybe tomorrow kasi magpi-privilege speech si Senator Ping In San Joel. in San Joel. Maybe kasi dalawa-dalawa na. Maybe tomorrow. Sir, nagkausap mo kayo ni Senator Joel about this? Kasi medyo pareho kayong kapangalanan ng Bryce. Hindi pa kami nagkakausap. So, yun po mga kababayan po natin, no? Yung pagsagot ni Senator Jinggoy Estrada sa ilang pong mga allegation sa kanya nitong si Bryce, kung saan sinasabi nga po na nangungumisyon po itong Senator Jinggoy Estrada. At sabi ni Senator Jinggoy Estrada, napakasinungaling ito. At pati po itong sinasabing staff daw po ni Senator Jinggoy Estrada ay dininay niya rin po at sinasabing hindi niya ito staff at ito po ay staff ng Blue Ribbon. So, talagang negative po itong mga accusation sa kanya ni Bryce. Ako naniniwala po na may tao ring nasa likod nitong si Bryce Hernandez para idiin po ang ilang mga senador. Dahil talo sila kahapon no? Kumbaga sa laro, no? Lahat po sila kahapon ay talagang napusoy po sila kasama po yung kanilang speaker at itong kanilang boss na si Saldico. So parang nabisto sila lahat. Para naghahanap po sila ng pwedeng magamit at maituro o madiin po ang ilang mga senador. So, gumamit po sila ng mga picture. Pero obvious naman po mga kababayan po natin, no? Yung kanilang drama. Dahil kahit doon po sa pagdinig kanina ay nagsalita din po itong si Mr. Diskaya at sinasabi na parang nilinis niya ang pangalan nitong si Speaker at si Saldico at sinasabing hindi niya daw po ito personal na nakakausap at ginagamit lang daw po ang kanilang pangalan. Anyway, ganon talaga. Pero lalabas at lalabas naman ang katotohanan. Alam natin yan mga kabayan. Kaya abangan na lang natin kung ano po yung magiging resulta nitong investigation. Sino talaga ang tunay, no, na kumulimbat ng pera ng taong bayan. Pero malinaw na itong district engineer at itong kanyang assistant si Alcantara at itong si Hernandez, malinaw na. Talagang sila po talaga yung mga numero 1 na nakikinabang dito po sa mga ghost project dito po sa Bulacan. Yun, at yun lang po yung ating update. Maraming salamat po. Kalimutan i-like ang video.